Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa pagkakataong ito, isa na namang liham ang ating natanggap dito sa ating dulang pinamagatang Recuerdos de la Vida. Ang liham na ito ay nanggaling sa isang tagapakinig na rin na ating itago sa pangalang Leonardo. At ganito ang liham ni Leonardo. And I promise I will stay. Dear Tia Sofia, napakaganda talaga ang programa ninyong Recuerdos de la Vida. Ito ang rason na palagi akong nakikinig. Ito ang palagi kong sinusubaybayan araw-araw tuwing nasa bahay ako dito sa syudad. Dahil maraming aral ang aking napupulot. Nanggaling ang pamilya ko sa probinsya. Ngunit sa kasalukuyan ay naninirahan kami dito sa syudad. Ang dahilan kung bakit kami ay napadpad dito ay dahil nandito ang magandang kapalaran ko. Itago niyo lang po ako sa pangalang Leonardo. At kung ano ang mga pangyayari na nag-iwan sa akin ng masasabing rekwerdo, ito po ang aking isa-isahin dito sa liham ko. Ganito po ang mga pangyayari, Tia Sofia. Love someone new someday. Bakit hindi na tumitibay
tumigil ang bagyong ito, Leonardo. Parang lumalakas na rin ang ulan at hangin. Ano yun? Hindi mo ba napansin? Yung manigang bahay. Gumuho na ang ibang haligi ng ating bahay. Delikado to, Ivy. Bago may masamang mangyari sa atin, lisanin na natin ang ating bahay. Ay! Gumawa na atang bahay natin. Halika na. Kailangan makaalis tayo agad. Napakataas ng tubig sa ating bakuran. Parang hindi na rin makita ang kalsada. Paano na to, Leonardo? Halika na. Lakarin na natin kahit malakas ang hangin at ulan. Maghawakan tayo. Mahirap na. Baka malunod tayo sa lakas ng agos. Malakas ang bagyo na to. Umabot pa ang tubig sa ilog dito. Kaya kailangan makaalis na tayo, Amy. Bakit ganito? Kung kailan akong nagbakasyon, bumagyo. Ay, wala na. Nasira na ang bahay mo, Leonardo. Gawa lang sa light materials ang bahay namin, Ate Wilma. Paano na to, Leonardo? Wala nang bahay natin. Saan tayo titira? Huwag kayong mag-alala. Dahil kakaayos lang ang family house. Dahil sina itay at inay lang ang nandoon, doon na rin kayo titira. Para may kasama sila. Parang nakakahiya, Ate. Anong nakakahiya? Kung nagsalita ka dyan, parang iba kang tao. Lagi mo sanang isipin, tayo-tayo na lang ang magkapatid na naiiwan. Kaya, sino pa bang magmalasakit kung di tayo-tayo rin? Nahihiya kami, Ate Wilma. Pero wala kaming pagpipilian. Kaya, pagtiyagahan niyo muna kami. Makikitira muna kami dito hanggang hindi pa naayos ang bahay namin. Hindi rin ako magtagal dahil babalik agad ako sa Canada. Kaya kayo na ang bahala kina itay at inay. Maganda pala ang manirahan sa ganitong kaganda at kalaking bahay, Leonardo. Gusto ko rin sanang maging ganitong bahay natin. Paano natin ipaayos ang ating bahay? Ni pagkain, wala tayong pambili. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Teka lang, parang mainit yata ang ulo mo Ano hindi ako mabwisit wala na naman akong trabaho. Anong sabi mo? Ano nangyari yon? May kasalanan ka siguro, kaya inalis ka. Makiramdam ka naman sana sa mga sinasabi ko. Pero parang gusto mo kong bagalit. Mahirap talaga ang may maraming nalalaman. Kung gusto ka nilang alisin, alisin ka na lang basta-basta. Paano na iyan? May naisip ako. Pero kailangan ko munang kausapin sina itay at inay. Pati sa Ate Wilma, kausapin ko. Ha? Ganito ang plano ko, Amy. Alam kong wala nang plano ang kapatid kong manirahan dito. Magiging sa akin din ang bahay niya. Kaya ang lote na kinatayuan ng bahay natin na nabagyo, ibebenta ko sa kapatid ko. Nang sa ganon, magagamit natin bilang puhunan sa magiging negosyo natin. Anong sabi mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Leonardo? Ay nako, mahirap ang walang sariling lote. Leonardo, ano bang plano yung naisip mo? Hindi pa naibibigay bilang mana ang lote na kinatatayuan ng bahay mo? Ngayon, gusto mo nang ibenta? Halaga naman na magiging mana mo yan, Leonardo. Pero, gusto mo nang mawala agad? Itay, inay,
Kailangan ko talaga ng pera. Gagamitin namin to bilang puhunan. Wala namang problema. Dahil si Ate Wilma, ang kapatid ko ang pagbebentahan. Babawiin ko din kapag gumanda-ganda ang buhay namin. Walang magiging problema dahil magkapatid kami. Ganyan po ang nangyari, Tia Sofia. Dahil madaling kausapin si Ate Wilma na kapatid ko, sumang-ayon siya na bilhin ang lote at maging mana ko. Ginamit namin ang pera na puhunan sa isang maliit na negosyo. Nagbukas kami ng piggery, pero sadya yatang laganap ang peste ng mga baboy. Kaya ganito po ang mga pangyayari, Tia Sofia. In love with you till the end. Oh, parang kailan lang ang huli kong pagbisita sa tindahan nyo. Iba na naman ang pwesto mo. Ang akala ko naligaw ako. Ikaw naman, George. Muntik nang hindi kita nakilala. Mas lalong pumogi ka. Yumaman ka na ata. Nagpapayaman sa hirap, kaibigan. Ay, pareho lang tayo. Parang wala akong swerte sa pagninegosyo. Napag-isip-isip ko, hindi ko yata linya ang pagninegosyo. Ganyan talaga ang buhay. Oo nga pala, sa Baguio na pala ako maninirahan. Nakahanap pa ako ng magandang trabaho doon. Buti pa sa'yo. Ikaw naman kasi, may kapatid ka sa Canada. Bakit hindi ka magpatulong sa kanya? Mahirap, George. Walang patutunguhan ng isang tao na hindi nakapagtapos. Bibigyan kita ng calling card ko. Nakasulat dyan kung saan ako sa Baguio. At kung paano mo ako makokontak. Kung makapag-isip-isip ka, tawagan mo ako. Anong sabi mo? Nagsara uli ang tindahan mo, Leonardo? Ay, bakit naman? Ay, hindi para sa iyo yata ang pagninegosyo. Anak, hindi ba masakit sa kalooban mo na ibinenta mo ang mana mo nang walang kabuluhan? Wala akong magagawa, Inay. Ay, paano na kayo niyan ni Aime? Wala tayong magagawa, Tay. Parang wala sa lugar natin ang kapalaran ko. Napag-isipan ko, subukan namin ni Aimee na makipagsapalaran sa syudad ng Baguio. Anong sinabi mo, Leonardo? Iiwan mo kami ng tatay mo? Leonardo, bago ka magdesisyon, mag-isip ka muna. Tawagan mo muna ang Ate Wilma mo. At baka may tutulong siya sa'yo. Ate Wilma, Oo, bakit? Kailangan kang umalis sa lugar natin, aking kapatid. Matanda na ang mga magulang natin na. Sila na lang sana ang isipin mo. Kaya parang awa mo na, ha? Huwag ka sanang umalis dyan. Huwag mong silang iwan. paano naman ang buhay namin ng asawa ko, Ate Wilma? Alam mo, may plano ako. Malapit na akong umuwi. At may plano ako dyan. At kung anong masabi mo, dyan ko na isasagawa ang plano ko. Magandang magpatayo ng grocery at restaurant sa ating bakuran. Malawak yun, di ba?
Malawak talaga ate. Lalo na kung may dadagdag ang lote ko. Ngunit naibenta ko naman na sa'yo. Oh, anong sasabihin mo? Malayo pa yan ate. Kung gagawin ko muna ang plano ko, huwag kayong mag-alala. Madalas naman kaming magbakasyon. Ay, sa wakas, nasa Baguio na tayo. Parang hindi ako makapaniwala. Malayo na tayo sa pamilya natin. Buuin natin ang sarili nating pamilya, Amy. Kaya nga nakarating tayo rito. Gusto ko, hanapin natin ang mas magandang kapalaran. Pero anong naghihintay na kapalaran natin dito? Teka lang, tawagan ko si George. Hindi pa nga niya alam na nandito na tayo sa Baguio. Wala tayong ibang kakilala dito. Siya lang ang alam kong makakatulong sa atin. Ano ang sabi mo? Ang bilis mo namang sumuko. Paano na ang buhay ninyo sa Ilocos? George, nandoon ang pamilya ko. At isa pa, tinawagan ako ni Ate Wilma. Na-hospital daw si Itay. Sumunod si Inay. At walang ibang magbabantay sa kanila. Sa bagay, naiintindihan kita, kaibigan. Ano naman ang silbi ng may kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa? Ang totoo niyan, noon pa, pinapauwi na niya ako. Pero ngayon na may sakit ang aming mga magulang, kailangan ko na rin umuwi. At to pa rin ang plano ni Ate Wilma. Oo, Tia Sofia. Hindi kami nagtagal ni Wilma sa syudad. Parang bumalik ang sigla ng mga magulang namin noong bumalik kami sa probinsya. At doon ulit kami nanirahan sa bahay ni Ate Wilma. Naisip ko noon na wala ring ibang magmamana sa family house dahil saan naman gagamitin ni ate at marami naman siyang pera. Pinag-usapan na rin namin ang tungkol sa plano niya na pagbubukas ng isang groserya. Nakaramdam ako ng lungkot, pero naisip ko na sa huli ay magiging akin na rin ang nasabing negosyo. At ganito nga ang sumunod na mga pangyayari. Gone somewhere. Gabi na, pero marami pa rin bumibili sa grocery. Talagang maganda tong naisip ng kapatid mo. Maganda kasi ang lugar. Kaya maraming mga taong bumibili. Isa pa, magandang presyo. Maswerte ang kapatid mo sa ganitong negosyo. Sa atin to, Amy. Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi magandang ganyan. Huwag mo sanang angkinin ito. At baka ito pa ang pagmumulan ng hindi nyo pagkakaintindihan ng kapatid mo. Wilma, pakinggan mo ako. Pagbutihin natin ang negosyong ito. Dahil sa huli, magiging atin to. Iyan ang sinasabi ko eh. Walang pakialam si Ate Wilma dito. Wala na siyang planong umuwi. Kaya kahit na bahay, atin rin yan. Magiging atin. Tignan ko na nga muna ang mga customer. Kung ano na naman ang pinagsasabi mo. Nang sa ganun, makapagsara tayo ng maaga. Inay, Tay, kumusta ang nararamdaman ninyo? Ay, sa awa ng Diyos,
Maganda naman ang pakiramdam namin. Ang akala ko, hindi na kami magtatagal pa. Dahil ilang beses na kaming pabalik-balik sa hospital noon. Tumatawag si Ate Wilma. Saglit lang ha. Hello, Ate Wilma. Hello, kumusta na sila inay at itay? Magaling na sila, ate. Ay, mabuti naman kung ganon. Oo nga pala, sa mga sumusunod na buwan, uwi na ako. Wow, maganda yun, ate. Para magbakasyon ulit kayo. Uwi na ako. For good na. Ayaw ko na dito sa Canada. Panahon na para manirahan naman ako dyan sa atin. Kailangan kong asikasuin ang mga pag-aari ko dyan na naiwan. Ay, kausapin ko nga si Itay at Inay. Saglit. Tay, kausapin daw kayo ni Ate Wilma. Manatili kayo sa trabaho ninyo sa grocerya. Pero lagi niyong tandaan, huwag kalimutan, sa akin pa rin ang negosyo. Oo naman, ate. Paano ang family house, ate? Mana ko yan, di ba? Ano? Akala ko... Na ano? Oy, tandaan mo, Leonardo. Bininta mo sa akin ang mana mo, di ba? Kaya huwag mong isipin na sa'yo pa rin ang family house. Kailanman ay hindi yan mangyayari. Ate, parang awa mo na. Huwag mo na sana kaming palisin. Ay sinong may sabi sa inyo na papalayasin ko kayo? Pwede kayong manirahan dyan kina Itay at Inay. Oh, maluwang naman ang bahay. Pero klaro ha, mana ko yan. Sige. At marami pa akong gagawin. Leonardo, narinig mo ang sinabi ni Ate Wilma? Ang alam ko, mag-stay na siya sa Canada. Kung tutuusin nga, tayo ang nagpalago sa ating negosyo. Akala ko, sa akin na rin ang family house sa uli. Anong inaasahan mo? Hindi naman pwede na sarilihin mo lahat. At wala nang mana mo. Kung ganyan, Jaime, wala nang rason para manirahan pa tayo rito. Dahil wala na tayong pag-aari. Babalik na lang tayo sa Baguio. At doon, makikipagsapalaran. Nag-alala sina Itay at Inay sa akin, Tia Sofia. Pero nagpaliwanag ako na dahil manirahan na rin si Ate Wilma sa bahay namin, ay siya na ang bahala sa kanila. Kailangan naming hanapin ang kapalaran para may masasabi kong sarili namin. Sinabi naman ng mga magulang ko na malaya kaming manirahan ng asawa ko sa family house. Pero nag-isip-isip ako. Sa kasalukuyan, maganda naman ang trabaho ko sa syudad. At sa tuwing magbakasyon kami sa lugar namin at nakikita ko ang grocerya, makaramdam ako ng sakit ng loob sa kapatid ko. Pero pilit kong kinakalimutan. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at salamat sa inyong pagsasadula sa aking liham. Ang nagpapasalamat sa inyo, Leonardo. Babe, letting go deeply hurt. Sabi nga nila, kaibigang Leonardo, talagang ganyan ang buhay, punong-puno ng pakikipagsapalaran. At dalangin din namin sa inyo na huwag sana kayong pabayaan ng may kapal. Salamat sa inyong paglahok sa ating programa.
At dyan nagtatapos ang naisadulang kwento ng buhay ni Leonardo dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Never